Makatutulong na raw ang publiko sa paghahanap ng mga nawawalang painting na bahagi di mano ng ill-gotten wealth ng pamilya Marcos sa pamagitan niya ng website na The Missing Art Movement. Sa taya ng PCGG o ng Presidential Commission on Good Government, nasa mahigit 5 billion pesos ang halaga ng mga nawawalang painting. Live mula sa Quezon City, may report si Victoria Tulad. Victoria. Jessica, ilang araw bago ang ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ay pinakita sa atin ng PCGG ang website na The Missing Art Movement. Sa tulungan nito ay umaasa ang ahensya na matitrace nila yung mga nawawalang painting ng pamilya Marcos na bilyong piso nga raw ang halaga. Sa pamamagitan ng website na The Missing Art Movement ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, makikita mo na ang nasa 200 nawawalang painting ng pamilya Marcos na pinaniniwala ang kabilang sa ill-gotten wealth. Bukod sa larawan ng painting, nakalagay rin kung sino ang gumawa nito, ang size ng painting, material na ginamit at original acquisition cost. Ang painting na pinamagatang Peasant Woman Winding Bobbins ni Vincent van Gogh halimbawa, nabili pala noon ng $99,000. Makikita rin ang ilan pa sa mga nawawalang obra ng tanyag na mga pintor tulad ni Renoir, Michelangelo at Picasso. We thought might as well use technology, engage the people's help, take advantage of people's interest in social media to get more information. Para makatulong sa paghahanap, mag-iwan lang daw ng komento sa naturang website. Pag-aaralan naman ng PCGG ang impormasyong iyong ibibigay para magkaroon ng lead. Makikita rin sa website ang mahigit 100 paintings na na-recover ng PCGG. A great percentage of these paintings are were based in New York in the apartments used by the Marcoses. Well, we've recovered around 105 paintings, if I remember right. It's actually on the website, and then we've earned around $17 million. Sa taya ng PCGG, mahigit $100 million o mahigit 5 billion pesos ang halaga ng mga nawawalang painting. Sa ngayon, 200 painting lang ang alam ng PCGG na nawawala, pero posibleng mas marami pa raw ito. Kaya nga magiging malaking tulong ang impormasyon na ibibigay ng publiko sa kanilang layunin. Balak ng PCGG na gumawa rin ng website kung saan makikita naman ang mga nabawing alahas mula sa pamilya Marcos. Sinisikap pa rin ng GMA News na makuna ng pahayag si dating First Lady at Ilocos Norte Congresswoman Imelda Marcos. Tumagi namang magbigay ng komento ukol dito ang kanyang anak na si Senador Bongbong Marcos. Jessica, ayon sa PCGG, kumpara sa mga bank account ay mas mahirap mahanap itong mga painting dahil wala naman daw paper trail ang iba sa mga ito. Ayon sa kanila, dahil nga dito sa modernong panahon ngayon ay lalong mas kailangan nila ang tulong ng publiko. Jessica? Ang mahirap dyan, Victoria, bago nila matuntun pa o kung matuntun man kung nasan itong mga painting na to, paano kaya nila i-authenticate na yun nga yung mga painting na original at hindi imitation o hindi fake? Yun nga rin yung isa sa mga masalimuot na bahagi ng proseso, Jessica. Kaya talaga natatagalan sila sa paghahanap nitong mga painting. Meron naman daw silang mga references kung halimbawa merong mga painting na nasa listahan ng Malacanang at dito daw ay nakikita nila kahit papaano yung mga pangalan na kanilang hahanapin pagdating doon sa painting. Yung ibang mga painting naman dahil nga international o iba yung pangalan, halimbawa French, ay minsan hindi rin nila ma-determine kung yun yung hinahanap na painting. So meron sila mga consultants na tumutulong din naman daw sa kanila, Jessica, sa pag-authenticate ng mga painting na ito. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.